come so far away from home. There's no way I'm turning back now. My Ayun. Wait lang, taasan lang natin to. Ay, isang mapagpalang araw po sa ating lahat, mga kabisnes namin minamahal. Today is Friday, mga kabisnes. And ayan, congratulations ulit kay Kuya sa Mr. TV Official na monetize na po ang kanyang YouTube channel, mga kabisnes. Ayun, ganda ng Skintific, mga kabisnes. Tingnan nyo yung aura. Charot. Ito yung ginamit kong blush. Yun yung sa iGood ko. iGood ko or iGood ko. Ewan ko kung anong pag-pronounce yun. Hindi ko alam. Hindi ko sure ha. Kaya hindi ako nagmamagaling. Yun. Yung sa binili kong makeup kit. Yun yung trinay ko. Tapos ang ginamit ko sa ko lang is ito. Wait lang. Nakinaano yun ako na. Pang daily lang naman siya. Lightweight lang siya, mga kabisnes. Skintific. Medyo pricey siya. But ang ganda ng coverage niya. Tingnan niyo. Hindi nyo nakikita yung mga blemishes ko. Blemishes! May blemishes si Bibi. Yan, hindi nyo nakikita yung mga impurities sa mukha. Mga sumpa sa mukha. Ayan. So, ayan. Ang ganda ng niya. Hindi nyo makita na meron akong pekas dito. Nagka-pekas ako. Hindi ko alam kung dahil sa rejuve na ginamit ko. Kaya nag-stock ako ng rejuve. Pero ang ganda niya, mga kapatid. So, natatabunan yung aking yun, pekas. May pekas ito, konti lang naman lang. So, yun. Ayun, ang ganda ng niya. Skintific na sa yellow basket ko po, mga kabisnes. Mga gustong mag-order. Charot. Ayun. Ayun, mga kabisnes. Dahil, may parating tayo mga bisita, yung mga kamag-anak ni Jam. Uy, nagdala kayo mga katabi dari mga Bisaya ba? Malingaw na dyan ko kaya kayo mga Bisaya ba? Syempre, maglilinis tayo. Mga kabisnes tayo minamahal. So, time to make some linis muna dito sa balkon. Kasi syempre, dito po sila mag-stay. Yung mga kamag-anakan ni Jam. Busy rin sila papalinis ni Jam, mga kabisnes. Kasi syempre, alam naman natin, kakasal na yung dalawa sa Martes. Hi! Diyos ko po, abangan niyo yung aming mga dress. Ayaw kong ipakita sa inyo dahil gusto kong ma-surprise kayo. Charot! Hindi, ayun nga, maglilinis ako rito. Bilang tulong ko na rin sa kanila, mga ka-business. Ito lang yung kaya kong ngayon kasi yun nga. So, linis lang. Dito, syempre, sa natin. Linis lang, tapos, ayun, kasi si Papang is tumutulong din po doon. Ang bait talaga ni Papang, grabe. Napaka ni Papang. Hardworking. So, tapos na po ako mag-walis na rin ako mag Ayan. Magtataka kayo mga misis, bakit naka-medyas ako? Ang dami naka-medyas. Kasi, ayun nga, dahil sa sugat ko, gusto ko siya laging natatakpan, mga ka-business. Kasi, pa lang siya engineering process. Hindi, nasa pa siya, sa stage na nag-heal pa lang siya. So, kailangan ko siya totally, pagaling. So, lagi ako naka-medyas. Hindi nyo makita ang aking nilabas ko. Ibaba natin. Wait lang ha, kasi balikan ko kayo. Kain muna pala tayo, mga kabisnes. Nagugutom na ako. Oats lang po ako. Ngayon kasi umaga naman. So oats lang muna tayo. Thank you po, mga kabisnes. Gusto ko talagang magpasalamat sa inyo dahil sa mga nakakaintindi po sa akin. Maraming salamat po. At syempre kay Ma'am Eleanor sa pinabuti ng pagmamahal sa amin. Ay grabe. Akala ko mga ka-business, ako hindi, sa totoo lang, hindi ako nag-expect no na yung sa binigay ni ate,
na alam ko na may pinagkaloob si Ma'am Eleanor, pero di ko kasi hindi man namin alam kung kanino ibibigay. Tapos ako, hindi ako nag-expect doon mga ka-business kasi di ba binigyan na po kami ni Ma'am Eleanor ng 5K ang dagdag pambayad ng motor at saka ayun na pang gastos-gastos. So ako, hindi na ako nag-expect kagabi na meron kami. Pero sobrang tuwa ko kasi yun, kasali pa rin kami sa binibyan at maraming salamat po kay Ma'am Eleanor sa inyo pong pagmamahal sa amin, sa aming mag-asawa talaga. Sobrang salamat talaga Ma'am Eleanor sa pagmamahal. Ano ba dapat dito? Ito pala dapat pero hindi siya against the light. Sobrang thank you talaga Ma'am Eleanor. Baba ng konti. Ayun. Sa pagmamahal, mula sa bigas, sa pandagdag pambayad ng motor, ayun, nasa mga gastos-gastos, sobrang laking tulong po nun sa amin. Thank you so much po ulit Ma'am Eleanor sa inyong pagmamahal. At syempre kay Ma'am HK, then sa pinabot yung pagmamahal para kay Queen Puy. Salamat po ng marami Ma'am HK, no? Yun, abangan nyo yun mga ka-business. Tapos, salamat din po sa mga nakakaunawa dun sa, ayun, at least kahit pa paano is na-explain ko yung side ko about dun sa BP ni Bay. Ano kasi siya mga ka-business, if naalala nyo, ilang beses na rin yan no, dati pa, hindi pa namin alam na may kidney disease si Bay. Talagang mataas talaga lagi BP niya, kahit si ate, sabi nga sa akin ni ate na, huwag mo ipapatigil maintenance niya dun kasi laging ganito yung BP niya. Ang BP po talaga lagi ni Bay. Hindi po kasi namin alam noon na due to high creatinine is kasama dun yung sa high blood pressure niya. Hindi po namin talaga alam yun. Kung hindi lang dahil sa nagkaroon ng problema sa kidney sila, hindi namin malalaman yung ganun mga kabisnes. Tapos ayun, lagi yung mga kabisnes 120/1, 130/120, 120/10, 130/110, hindi 10, 110, 100, ganun ang BP ni Bay naglalaro sa ganoong tsamba na lang kung bababa ng 100 yung BP niya noon. Yun pala, may problema na pala siya sa kidney, kaya pala ganoon. So, tinanong kasi sa amin yan ng doktor, mga ka-business. Tinanong sa amin yan ng doktor. Sabi ko, yun nga po, yun yung mga BP niya, sasabi ng doktor. Hindi po siya maganda, ma'am. Hindi siya healthy. Yung BP niya ganoon kataas kasi, ayun nga, yung naapektuhan pala yung kidney pagka ganoon. Mas lalong nagpapa sa kidney ni Bay. So, sabi niya, hindi. Pagtapos nun, di ba, nag-take siya ng mga kabisnes. Unang check-up namin, kasama namin sila ate. Pinabalik sa kanya yung losartan na maintenance. Ngayon, simula nun ba? Tama ba? Oo yata. Simula nun, tawag dito, bumaba na yung BP niya, over na lang 70 plus, di ba? Which is kinabahan din ako nung una dahil hindi pa namin naipabasa yun kasi wala pang schedule noon. So ang inano ko is search ko siya sa ChatGPT, tapos ang nakita ko di ba, may hypertension siya at the same time din siya anemic. So parang kinabahan ako na bakit ang baba ng niya. So mas okay pala yon. Yun naman yung in-explain sa akin ng doktor nung pinabasa na namin yung result. Mas okay yung mababa yung BP niya kasi hindi talaga siya pwedeng mag-above 80 mga ka-business. So dapat talaga ang BP niya is 80 pababa. Ang over. So 120/80 or mas mababa pa, mas goods. Wag daw sanang lumagpas ng 80 kasi risky siya. Kaya yun yung inano sa akin ng doktor. Kaya parang ako dun sa ibang nagkomento ng gano'n na okay na sana yung unang yung comment. Honestly, okay na yung unang comment nung nag-comment. Yung sa nag-comment kasi ang una niyang comment,
normal lang naman daw yun, yung ganung BP. Yes, okay na yun. Given. Pero, may other comment pa kasi siya na yun na nga yun, yung binasa ko na parang, inano niya, nakasalanan ko. Kaya nagkakasakit. Kasi yun yung term niya. Tama ba ako? Tama ba ako? Okay. Yun kasi yung term niya, mga ka-business eh. Kaya lalong nagkakasakit. Yun yung term niya, kaya lalong nagkakasakit. Sabi ko nga, sana kung comment niya, baka lalong magkasakit si Bay pagka ganyan. Ganun ba? Yung pagpangarang paalala. Hindi eh. In specific niya talaga yung word na kaya lalong nagkakasakit si Bay. So parang ang dating kasi talaga, kahit anong timbang ko dun sa komento niya is, ako yung sinisisi niya. Yun yung sa komento niya, mga ka-business. Kaya parang, nawindang man ako ba? Nawindang ako sa komento niya. Anyways, maraming salamat pa rin po kasi mas marami pa rin yung nakakabili. Katulad ni Ma'am Fatima Smee. Sabi niya, June, mas marami kaming nakaka-appreciate ng love and care mo kay Bayan. Nakikita namin yung mga bagay na yun. Kaya yung nag-comment na yan, isa lang sila sa mga bulok ang utak. You can't please everyone, basta pray and stay calm. Kung nawalan ka ng gana, sino ang talo, sino mag-support kayo. Kaya don't bother of those negative comments. Bye, ikaw magpagtulungan ka man para no issues at maginagawa kasi kaso sa hindi. Si Bay naman po, naiintindihan ko talaga siya kasi ano siya, mga ka-business, nape-pressure din siya dahil sa sakit niya. Yung bang parang, ano siya, yung nag-aalala siya, hindi niya man sinasabi o pinapakita, nag-aalala siya. Hindi kasi siya showy na klase ng tao, kaya tayo mga ka-business. Hindi kasi siya showy na tao, kaya hindi niya pinapakita sa amin na nag-aalala siya. Kahit nung sa ano, di ba hindi niya maamin-amin sa akin, tapos bandang huli, doon niya naglabas ng saloobin niya na nag-aalala siya, natatakot siya, di ba? Nung una, hindi niya inaano sa akin yun, mga ka-business. Doon niya binabanggit sa akin, pero nung sinabi ng doktor sa kanya na walang gamot yung sakit niya, doon na lumabas yung takot niya. Which is naiintindihan ko naman. At nagpapasalamat naman ako dun sa mga nagmamahal kay Bay. Pero sana, wag nating itolerate yung ano niya. Kasi kailangan ko siyang i-push ng ganun, mga ka-business. Kailangan kong gawin yung magre-real talk pag-push sa kanya para alam niyo yun, yung parang magkaroon siya ng takot na madialysis siya. Kasi kung hahayaan ko lang siya na bibihin lang ng bibihin, hindi po yun. Ano po yan siya? Kailangan kasi ni Bay lambing. Kilala ko si Bay kasi, alam nyo, pagka nag-aaway kaming dalawa, mas lamang yung ako yung ano sa kanya, ano ba tawag doon, yung nagsusuyo. Ganun siya, kailangan mo siyang lambingin, kailangan mo siyang anuhin, suyuin. Ganun kasi siya, mga ka-business. Kaya kailangan ko yung gawin sa kanya yung pagpupush. Kasi pagka hindi ko ipupush sa kanya yung hindi siya hindi niya siseryosohin yung gamutan. So far naman sa ginagawa kong laging pagsasabi sa kanya na ito yung mangyayari sa iyo, ito pinapakita ko sa kanya sa pagpupush ko. Ayan, nagtitake naman ng gamot. Kaya lang, may times talaga na sinusumpong ng topa, ang hirap pa inumin, na kailangan ko pa siyang awayin para lang inumin. Kailangan ko ipaalala sa kanya halos lahat para lang makaano siya. Ayun, salamat naman po sa mga mga nagko-comment. Carrots plus celery plus green apple juice, good for him, sabi ni Ma'am Susan Dairo. Thank you so much po, Ma'am Susan. In-encourage ko naman po siya, ma'am, kay Ma'am Jocelyn na lang, hello po. Positive na vlog lang i-vlog mo para iwas bashers. I-encourage mo na lang si Bay na in a nice way. Ina-encourage ko naman po siya, ma'am, na may times naman na talagang nilalambing ko siya na ito ang mo ha, ganyan, ganon. Binibilan ko siya kung ano yung gusto niyang kainin na pwede sa kanya, hindi yung mga bawal ha. Yung mga pwede lang sa kanya, yun yung inaano ko naman. Kaya lang, dumarating talaga, ma'am, dumadating talaga sa punto na nauubusan ako din yung sa topak niya na
simula umaga, alam niyo yung parang konting tinatanong ko lang siya, tapos yung sagot niya is pabalang or pagalit. Doon na ako nabubwisit yung konting ganyan, ganun. Kahit hindi naman mataas yung boses ko, galit siya, ganyan. Napagpapasensyahan ko pa, pero pagka hanggang gabi na, doon na ako nabubwisit na buong araw na lang ba, ganun. Kaya may times na sumasabog din ako, yun. Pero, ayun naman, so far, kailangan lang talaga niyang lambingin mga ka-business. Hi na lang, gorgeous, madami. Daan mo lang sa pagpapabeauty. Ayan. Sabi ni Ma'am Susan dahil, opo, dinadaan ko po para mawala yung stress. Gumamit din pala ako ng setting spray. Ewan ko lang kung effective siya mga ka-business. Dumating siya kanina. Yung setting spray ko. Yun, wait lang. Yun ang ginagawa ko mga ka-business. Yun yung ginagawa ko. Tapos, so far, na naman siya. Si Ma'am Miles, hello po Ma'am Miles Schroeder, thank you so much po. Yes po, iniingatan ko po ma'am, kaya lagi akong nagpapa-blooming. Charot! Hindi talaga maiwasan yung stress, pero so far naman, pag naging okay naman na kami ni Bay, okay na rin yung pakiramdam ko, nawawala na rin yung stress ko. Basta lang siya, hindi ko lang siya makitang mga kabisnes, taging mainit ang ulo. Okay naman ako naman ako. Talagang nauubusan lang din ako minsan talaga ng pasensya talaga. Ewan. Yes po, Ma'am Julie. Julie Medalen. Yes po, hindi po siya nag-skip ng gamot niya sa high blood. Kasi sabi ko sa kanya, wag mong itigil yung pag-inom ng good morning ka anak ko. Hello po ma'am, sa mga kapatid, mga Sarap? Hindi naman po siya nag-skip ng gamot niya sa high blood. Iniinom niya po yun araw-araw. Ang na-skip niya lang po is yung hindi naman po talaga yung gamot po talaga na pang pangpatulog. Ako lang po ang humingi nun sa doktor. Ako po yung nagsabi nun sa doktor para nga kasi makatulog siya ng maayos sa gabi. So nagsabi ako sa doktor baka po may re-recommend kayo na gamot pampaantok niya, yung para mabilis siya makatulog sa gabi. Ayun yung binigay niya. Yun yung na-skip niya ng 2 gabi. Which is na yun, half lang yun ng mga kabisnes kasi bawal kasi sa kanya yung buo dahil ang kaya lang i-take ng kidney niya is yung half lang talaga. Kaya hindi po siya nag-skip dahil sinabi ko po sa kanya magba-back to zero tayo pa pagka nag-skip ka ng pag-take ng gamot sa isang araw sa high blood. Yes po, Ma'am Alegrea Agya. Thank you po. Thank you so much po. Ma'am Marites Santiago, Laban Junjun, pray continually and Diyos ang nagpapadaling kaya sa kanya, tumawag at magtiwala. Yes po, totoo po yan. At saka, kahit anong gamot pa yan, Ama pa rin ang mas nakakaalam ng lahat. Akin na. Thank you. Sarap? Kumakain din po si Kuy ng oats. Magmamap ka? Magmamap ka? Si Ma'am Olivia Onces, go ka lang din habang may buhay, may pag-asa. Tiniwala sa ating Panginoong Diyos ang lahat na bumabagabag sa ating buhay. Yes po. Lagi po yan. Kaya nga, hindi kami nag-skip ng church, mga kabisnes, dahil sa pag-church lang din namin na ilalabas yung damdamin namin. Talagang doon lang din kami gumagaan yung pakiramdam ko. Yun. Videlia Alban, good morning by Junior Bibig. Business family pa din sa lahat. Laban ng Jun, wag ka susuko dry. Drink more water by God as always. Yes po, si Bay ay lagi na pong tubig. At saka thank you kay Ma'am HK doon sa Origin. Talagang din siya. Maganda na po yung tulog ni Bay kahit nung nag-skip siya ng 2 beses.
masarap po yung tulog niya mga kabisnes. Napapansin ko sa kanya, yung tulog niya is, hindi na siya yung laging nagigising. Kasi may times yun siya na kahit nakatulog na, biglang nagigising, tapos hirap na ulit makatulog. Ngayon hindi po, sa po ng tulog ni Bay, isa din po kasi sa benefits ng Origin is para masarap yung tulog, which is yun po yung nangyayari sa kanya. Ang mahal pa naman. Sa mga gusto mag-order, message nyo lang po ako. Charot, sabay nag-promote no? Hindi, maganda talaga yung Origin. At saka dun sa VSM Coffee, gusto yung kape namin. Oh, grabe this. Hindi kasi, pinainom ko din sila papang. Kasi, ang kape na yun is detox siya mga ka-business. Detox kasi siya. Kaya masarap. Aside sa masarap, detox siya. Normal yung ano namin. Alam nyo na yun. No need to mention kasi kumakain tayo. Normal na siya mga ka-business. Yung bowel natin. Lost bowel movement. Hindi, LPM pala yun. Sorry. Yung bowel natin. Sorry. Normal na siya mga ka-business. As in, hindi, normal naman dati. Pero mas maganda kasi yung nadidetox talaga tayo. Diba? Para natuloy akong ano nito. Hawak ng buhok ba? Sorry. Sabi naman ni Tita Ann Pinheiro, June 18 din kita, mahirap mag-alaga sa merong sakit, nakaka-stress kasi mag-alaga din ako na merong sakit. June, samahan mo sa pag-pray palagi. Only God knows, alagaan mo na sarili mo para sa mga ama mo, ikaw ang lakas nila, God bless. Yes po, Tita Ann. Thank you so much din po, Tita Ann, sa laging pagsuporta sa amin sa panunod ng aming mga vlogs. Araw-araw po si Tita Ann, nababasa ko rin po ang kanyang mga komento. At saka, nagpapaabot din po yan si Tita Ann ng pagmamahal sa amin. Si Tita Ann ang unang nagpaabot ng pagmamahal sa amin simula nung nagkasakit. Nagkaroon ng si Bay. Yung ngayon sa sakit niya. Si Tita Ann ang unang nagpadala po mga ka-business. So, thank you so much po Tita Ann. At saka, syempre, Bay, it's good to see that this answer back to you. Sabi naman ni Ma'am, ayun nga, si Tita Ann, thank you so much po sa inyong support at pagmamahal. Kay Ma'am Digna Kayamdas, Bay, it's good to see that he's not answering back to Junjun, therefore he knows that Junjun words are by no love and care. Yes po. Yun din po minsan ang nakakaano kay Bay kasi pagka alam niyang nagagalit na ako ng ganon, alam naman niya kasing tama yung mga sinasabi ko sa kanya, hindi na naman na siya nasagot. Pero may time sumasagot yan, doon nagsasalpukan kami. Pero, ayun, nung nakaraan na nag-away kami last week, hindi kami nagtabi matulog, doon siya sa duyan, doon ako sa amin. Hindi kami nag-usap, para lang din, mga ka-business, kasi mahirap pang-abot yung init ng ulo. Mabalik mo, komento ko Sabi ni Ma'am Nieva Elopre, yan din ang sakit ang asawa ko noon, pero nag-TD transplant na siya dito kami sa California, USA. Huwag na siya mag-inom any alcohol. No po, matagal na po si Bael. Since naalala niyo yung sa 39K niya, naalala niyo yung mga ka-business. Ang tagal na panahon na po. Hindi na po siya nag-inom. Nung simula nung naubos yung 39,000 niya. Kasi, naging malaking leksyon sa kanya yun na, alam niyo yun yung mga kaibigan niyang pinagkatiwalaan niya. Parang naano siya dun Yung mga kaibigan niya, nandun lang sa kanya pagka may pera siya. Nung wala na siyang pera, nasaan yung mga kaibigan? Wala. Diba? Iniwan siya. Kaya wala. Hindi na siya umiinom. Ignore them, sabi ni Mama Rico Pascual. Yes po. Gmab here, good morning. Sabi naman Fatima Smith of the comment section. Ano po kasi kahapon, medyo busy. Hindi ako makapag masyado ng cellphone, pero yun lang, umaga ko kasi nabasa yung komento niya kaya parang talagang ako. Ma'am Julie Medale,
122/87, okay pa yun, hindi pa yun mataas. No po, ma'am, sorry po, pero mali po kayo. Sa condition po ni Bay, sobrang taas na po nung 87. Napaka-risky na po. Yung 87, mataas na nga yung 84, mas lalo pang tumaas ng naging 87. Napaka-risky po yun sa condition ni Bay, sa kidney niya. Hindi po siya maganda sa kidney ni Bay kasi mas lalong magkakaroon ng damage yung kidney niya pagka laging mataas yung BP niya. Kasi mataas din po kasi creatinine niya. Kaya talagang dapat 80 below lang po siya, ma'am. Yes po, subukan mo yung garlic water na inumin ba? Siguro tayo yung garlic kasi si lola ko dati mga ka-business, nagkaroon siya ng, bigla siyang inatake. Inatake siya noon. Tapos ang ginawa namin, nagdiktik ako ng bawang, pinaano ko sa kanya, pinasok ko sa bibig niya. Kasi gumano na siya mga ka-business. So, nasa ano kami nung time na yun, nasa Laguna. Bakasyon ako nung first time ko mapunta dito sa Maynila nun. Bakasyon kami ni Lola, tapos doon kami sa Laguna. Bigla siyang inatake na nagtaka ako kasi nakaupo lang naman, biglang gumaganon na, tapos parang yung bibig niya is luminiwi. Yun, pinaano ko siya ng bawang mga ka-business. So far, naging okay si Lola. Yun, nanumbalik yung ano niya, yung lakas niya. Tsaka, ano, wait lang. Tapos, mahirap po talaga mag-alaga ng may sakit kasi si lola ko dati, nung inalagaan ko, sabi ko nga nun, mas okay pang mag-alaga ng bata kasi napapasunod mo yung bata kaysa mag-alaga ka ng matanda na, mahirap pa sunurin. Kasi syempre, may pag-iisip na may sariling pag-iisip na yung bata kasi pwede mo pang takutin ng yung matanda hindi na. Kaya mas okay pang mag-alaga ng bata kaysa sa matanda. Kasi mas matigas ang ulo ng matanda. Yun. So yun na mga ka-business ko, matapusin ko na rin itong ginagawa ko dito. Abangan nyo na lang po sa vlog din ng ka-business official. Again, congrats kay Kuya sa pagka-monetize ng kanyang YouTube channel. At again, Ma'am Eleanor, salamat po sa inyong pinaabot na pagmamahal. Ayun, at abangan nyo rin yung mga bibili naming regalo para sa kasal ni Papa Dins. Ayun, at may nagpapabili rin ng regalo na ipadala na niya sa akin. Wait lang. Ilan sila? 1, 2, 3, 4. 4 silang nagpadala mga ka-business. 4 silang nagpadala. So, pero isang regalo lang yun. Abangan nyo yun mga ka-business kung ano yung bibiling kong regalo para sa kanila. Pinakisuyo po yun at nagpaalam ako nun kay ate, nagpaalam ako na ako ang magre-receive nung sponsor na yon na kasi nga busy sila ate, di ba po? Busy sila ate kaya naintindihan po yun nung nagpadala. Kaya sabi niya sa akin kung pwede ko barang itanong kay ate kung pwedeng sa akin dumaan. Tapos tinanong ko sa ate, sabi natin, oo, walang problema. So, ayun, sa akin po naipadala at ako po yung bibili ng regalo. May nakita na po ako, kaya kasi matagal na rin itong pinaano sa akin pinapahanap niya sa akin na kung pwede, tumingin ako ng ganun at kung magkano yung presyuhan para yun nga, magpaabot sila ng pangregalo nila kay Papa Dins. Malapit na ang kasal ni Papa Dins, abang-abang tayo mga ka-business, which is, na yun, Martes, ayun. Kaya darating na rin yung mga, ni Jam, at abangan nyo na rin yung tour namin, sa 2026, pupunta tayo ng welcome home, Junjun sa Lanao mga ka-business. Ayun, shoutout din kay Ma'am
Wait lang, hanapin ko muna yung pangalan niya. Baga magkamali ako ng pagbasa. Ayun, Never Venom. Si ma'am, taga Bisaya din siya. Mayong adlaw ma'am, salamat kayo sa mag-chat lang ko sa imo kung kanus kung naanay date, kung kanus ami mag-tour para ma-chat ka ma'am. Ate pala ate, ma-chat ka ate. Di pa siya gusto tawagon siya ma'am, ate. Ayun, ma-chat ka te kung kanus ang tour gyud sa ka-business. Excited din ako mga ka-business na makauwi. Siyempre, makikita ko si Papa. Makikita ko na ulit yung bahay namin, yung mga pamangkin ko, yung kapatid ko. Siyempre, mga kaibigan ko doon, mga kapitbahay. Mga kapitbahay. Hindi, kasi marami din kasi akong mga ka-business ang tawag dito. Lahat ng mga kapitbahay naman namin doon is malapit naman kasi sa akin. Hindi ko lang makikita yung pinaka-best friend ko kasi nasa ibang bansa siya mga ka-business. Yun yung pinaka-malapit sa akin na alam ko na napanood niyo siya nung sinundong kami nila kuya, yung pinaka-best friend ko na asawa ng pulis, yon. Wala na kasi siya mga ka-business. Nasa ibang bansa na siya ba? Kaya wala siya dyan ngayon. Yun pa naman ang isa sa pinaka ko sa akin kasi yun yung tawag dito. Yun yung kasama ko sa paggala, sa kung saan ako pupunta pagka may kailangan akong kailangan ko ng motor, siya yung driver. Siya yung driver ko. Kasi yun, marunong mag-drive ng motor. Magaling mag-drive ng motor yun eh. Kaya yun, lagi kong kasama. Hanggang sa umabot pa kami ng Cotabato. Naabot kami ng Cotabato kung anong ginawa namin doon. Yun yung time na naghiwalay din kami ni Bay. Galit na galit sa akin si Bay kasi bakit daw nakarating ako ng Cotabato. Yun. Basta excited ako mga ka-business. Excited ako na makita ulit si Papa, yung bahay. Lahat. Talaga as in. Tapos, gusto ko i-try ko, i-chat ko na lang si tita, yung tita ko, kung pwede na kung nandoon siya, ewan ko lang kasi hindi ko na po kasi alam kung sino nakatira sa bahay ni Lola ngayon. Malaking bahay po yung mga ka-business. Doon yung makikita yung kung paano kami nagkakilala ni Bay. Kung saan kami nagkakilala ni Bay. Mismo doon sa bahay ni Lola. Kasi yung Lola ko, di ba nga po, namatay na siya. Wala na si Lola. So, ang natitira na lang po kasi doon na nakatira si tita ko. Hindi ko lang sure kung may nakatira sa malaking bahay o baka pinaupahan. Pero sa tingin ko, hindi yung paupahan eh. Pero di ko lang talaga kasi dalawang bahay kasi yun. Kay Lola, dalawang palapag yun. Tapos, kay tita ko naman sa katabi. Isang lang siya talaga, isang compound lang. Doon nyo rin makikita kung paano ako umakyat ng gate para tumakas, para makipagtanan kay Bay. Makikita nyo yung mga ka-business. Pero i-chat ko lang muna si tita kasi baka wala din siya eh. Kasi nakikita ko sa mga post niya, nasa ibang bansa din siya mga ka-business eh. Ano ba tawag doon? Nagbabiyahe din siya kasi siya na lang mag-isa sa buhay eh. Wala na yung anak niya, namatay na. Honestly, yung anak niya namatay dahil sa kidney. Imagine niyo yun mga ka-business, wala din po yung yung anak niya na yun. Kaedad ko po talaga kasi kaklase ko po yun eh. Kaklase ko yung pinsan ko. Wala siyang symptoms. Buti naalala ko. Wala siyang symptoms mga ka-business, kundi yung parang hingal siya lagi at saka parang siyang sinisipon. Yun yung niya, tapos ang dami niyang inhaler kasi nakita dun sa napakatalinong bata pa naman talaga, grabe. Napakatalino nun, napakagaling mag-English at saka siya yung pinaka sa journalism doon sa high school nila. Tapos kasi magkaiba na kami pagka elementary kami classmate, high school kami, nagkaiwalay kasi ako sa private, siya sa public, siya nag-aral. Tapos lang siya, hindi siya alagang-alaga siya kasi nag-iisang anak. Yun pala, mayroon na pala siya sa kidney dahil patago siyang kumakain. Alam niyo yung safari, mga ka-business, safari na chichirya. Yun ang lagi niya palang kinakain sa school. Tapos mahilig siyang pakainin ng papa niya ng piniritong
karne ng baboy. Yun ang ano nung bata ko siya hanggang sa nag-college siya. Tapos bigla na lang talaga as in. Stage 4 na yung ano niya sa kidney, tapos dialysis siya. Hindi na kinaya ng katawan niya. Yun, namatay siya mga kabisnes. Kaya si tita na lang mag-isa doon dahil yung tsahin kong doktora, si tita, di ba po namatay na din po yun. Yun yung inalagaan ko naman na breast cancer patient noon sa Laguna. Tapos, si tito ko rin yung abogado, mga kabisnes, is wala na rin po. Namatay na rin yung tito kong abogado dahil nagkaroon siya ng brain aneurysm. Dahil sa sobrang puyat, yun pala, isa din pala sa reason yun mga kabisnes, yung sobrang pagpupuyat, nagkakaroon ng tubig yung ulo. Brain aneurysm siya, tapos nung naging okay na siya, bigla naman nagkaroon siya ng hydrocephalus, yung may tubig yung ulo niya. Tapos, ayun na, nawala na siya. Tapos, asawa naman ni tita na nandoon, is namatay din po. Bigla rin pong inatake. Diabetic yun siya. Tapos, ang natira na lang talaga, yung tita ko na head accountant sa munisipyo at saka yung madre. Yung dalawa na lang po. The rest is wala na si lolo, si lola, si tita Bebot, si tito Bong, si Carlo, si Uncle Ems, wala na. As in. Kaya, di ko sure kung sino nakatira ngayon doon. Di ko pa natatanong si tita. Pero, chat ko rin po para malaman ko. Para in case na ano, at least pwedeng pumunta doon, mga kabisnes. Ano naman yun si tita eh. Open naman yun siya, hindi naman ano yun. Mabait naman siya, mga kabisnes. So, ayun. Sorry, tuloy ko na pula. Ang pag-ano ko makabisnes, sobrang haba na ng vlog ko. Padaldal na naman ako. Ayun. Salamat po ulit sa pagsama niyo po sa aming mga kabisnes. Again, thank you so much po sa lahat po ng viewers, sa subscribers na walang sawang sumusuporta at nanonood ng aming mga vlogs, sa mga hindi nag-skip ng ads, at syempre tuloy-tuloy ng aming mga videos. Maraming salamat po sa inyong lahat at sa lahat din po ng aming mga butihing sponsors mula noon hanggang ngayon. Thank you so much po. Hindi ko po kayo may isa-isa, pero siksik-digdig na biyaya rin po ang inyong makakamit sa lahat po ng mga pinagkalob niyo pong pagmamahal sa amin. Mula pa po noon talaga, mula pa noon nung wala pa kami rito hanggang ngayon na yung iba wala naman na po. Nasa ibang planeta na rin po yung ibang sponsors. Pero salamat po sa inyo dahil nakatulong din po kayo sa amin noon. So, sana po mga kabisnes, hindi nyo po makalimutan supportahan ng una Mr. KB Official. Ayan, yan na po yung charity channel ni Kuya. At congrats dahil monetize na sa Kabisnes Official, Kabisnes Family, Papanis TV, Mrs. KB Official, Famous Budang Official, syempre po, channel ng mga kagwangs, mga kabisnes. God bless us all po. We love you all mga kabisnes. Basta birabanat lang tayo palagi. I've come so far away from home. There's no way I'm turning back now. My destination is unknown, so I'll keep pushing, never slow down. A big blue sky, a pocket of dreams, a head full of hopes, possibilities. I'm taking a chance to reach for the stars, for the stars. If I fall
then I'll get back up, try again, come back stronger. No walls they build